Nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay ako ng antay lahat ang sinabi. 3 taon na ako pinag-antay. Antay. Antay Marcos na ako. Ayun na. Pinag-antay ako eh. So yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila sa akin. Yan na. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Yari ka ngayon. Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakamoy ng pera, kumakagat. Parang ganun na ang tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be professional, hindi attack dog. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ito na ho, nagbitiw na sa pwesto. Siguro, hindi na kinaya ang batikos ng taong bayan. At siguro, yung kumpas ng amo, hindi na rin kinaya. Dalawa lang naman ang pag-iisipan natin. Ano ba tawag doon? Dalawa lang naman sa palagay natin ang nangyari. At sa tingin natin, ganun nga. Hindi kinaya ang taong bayan sa batikos. Pangalawa, hindi niya na sinunod yung kumpas ng kanyang amo. Ano sa palagay nyo? Bakit kailangan magbitiw? Kala ba namin naulit doble Kala ba namin magaling kayo? Kayo ang maglalabas ng katotohanan. Ano nangyari? Bakit parang lumabas talaga ang katotohanan na hindi nyo kinaya? Dahil ba hindi kumagat? Hindi naging, ano ba tawag doon? Hindi naging successful yung pagko-cover up, di umano? Ganun ba? Ayan. Dito natin malalaman sa balitang ito. Pero, siguradong-sigurado, itong ghost project ni Virus, ghost project ba talaga ito o insertion? Kasi ang paliwanag, hindi naman masama ang insertion kung gagamitin mo sa tama. Oo nga naman. Kaso baka sila ang namimili ng contractor at district engineer. Doon na nagkalintik-lintik. Alamin natin yan dito sa balita ni Robin. Robin, pasok! Ang mga resibong ipinakita ni Katunying na umano'y insertions ni Senator Risa Hontiveros na noong una pa lamang ay itinanggi na agad ni Hontiveros ay hindi makapagpaliwanag si Senator Risa. Hanggang ngayon, ito pa lamang ang kanyang paliwanag. Ano daw? Isang shared post mula sa ABS-CBN News. Naghihintay nga ang taong bayan ng kanyang eksplanasyon at paliwanag patungkol sa budget insertions. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang imik, tahimik, maging ang kanyang kabaro at certified kakamping na si Attorney Rowena Guanzon ay humihingi na rin ng eksplanasyon at paliwanag mula kay Senator Risa Hontiveros. Sagutin na ni Risa Hontiveros ang allegation ni Tunying that she has 3 billion insertions, period. Nag-aaway na tayo dito dahil sa kanya. Sagutin niya na. Quote, she can get the records of the Senate proceedings and debunk Tunying. Denials are not acceptable. If she wants to be president, I want to know if she has insertions in the budget at any stage of the budget process. And did she use them? Were these projects implemented? Who are the contractors? Ano ba si Risa? Yan ang dapat malaman. Palabasin yung contractor. Palabasin yung dapat palabasin. Para naman matapos na lahat ng pambabatikos. Kasi, ang hirap kasi, pag bira ka ng bira doon sa mga malinis na tao, kagaya ng Bibi Sara, ni Pulong, Tatay Digong, bira kayo ng bira. Isirain niyo yung pangalan para lang sa 2028. Fact check. Bumabalik. It's back to you. All is back to you. Bumabalik lahat no? Kahit anong ilag nila, sa pool pa rin. Bakit? Kita nyo, hindi natin alam ito kung sarsuela ito. Pero ang nakikita natin, damay-damay ito
'Di ba? Pangalan ng senador, pangalan ng congressman. Ngayon, puro senador ngayon ang nababanggit. O, ano iisipin niyo ngayon diyan? Ako, isa lang naiisip ko rito, eh. Ano 'yun, Kuya Goods? Ito ay isang, oo, isang ano ito, isang taktika. Para saan? Kasi unti-unti na hong lumalayo ang usapin do'n sa pinakapinuno. Sino na ngayon ang napag-uusapan? Nararamdaman niyo ba? Pero, ito yung mas magandang malaman natin lahat, na ano, nagbitiw na. Oh, nagbitiw na, hindi na kinaya. Pero 'wag nating kalimutan, yung usapin doon sa pinakatuktok. Kasi yun ang punot dulo, 'di ba? Oh, bakit meron lumalabas na insertion si oh, lahat kayo meron. Sino nagsabi niyan? Si JB, Senator JB. Kaso nga lang dapat ginamit mo sa tama. Yun lang. Ipapaliwanag naman yan siguro, di umano. Kung kayang ipaliwanag. Dun pa nga lang pag nag-i-speech, may hawak na cellphone, pati index, eh. Diyan pa kaya. Iba yung matalino sa magaling. Iba yung magaling sa may alam. Diba? Gayahin mo si Senador Marcoleta pag nagsalita. Habang, kasi minsan sa plenary, di ba? Tapos may debate. Pag siya ay nakikipagdebate na, doon na lumalabas yung tagisan ng talino. Minsan makikita mo yung mga kalaban ni Senador Marcoleta pag nag-privilege speech. Basa dito, basa doon. Aba. Pag nagdidebate na, wala na. Kukuha na ng index sa mga alalay. Akala mo kung sino makapagsalita, binabasa lang naman pala. Tuloy. Sacred cow? Si VP Sara, hindi sacred cow. Obviously, they filed an impeachment case. Si Risa ba, sacred cow nyo? Even Akbayan must require her to be transparent. Prove Tunying wrong. Prove it. Senator Risa Ontiveros has insertion of flood control funds. 100 billion? Laki. This document from Tunying is doing the rounds of the internet. Risa should explain this and nip it in the bud if not true. Tama. Aside from the insertion of 100 million in flood control funds, Tunying said Risa had infrastructure funds. Agoy. Insertion means budget inserted after the NEP passes the House and it goes to the Senate and BICAM. Insertions can happen as addition to the NEP submitted by the DPWH to the DBM and the House. Ayun na. Yun na yung tinakbuhan ng... Ibig sabihin, doon yung pinasukan ng insertion. Hindi natin alam kung sino yung totoong nagsasabi dito. Kung talagang may insertion o talagang gawa-gawa lang. Hindi naman magsisinungaling, hindi naman gagawa ng kasinungalingan yung mga namamahayag. May usok, may apoy. Ganun lang yun. Masisimplihan lang natin na ito, merong anomalya di umano na ginawa. Bakit? Yan yung umuusok na yung pangalan, eh. Ipasok natin ito. Ano ang pumasok sa tuktok mo? Bakit ka nag-resign, Tokson? Ano ang problema? Hindi mo na ba kinaya ang panawagan ng taong bayan? O hindi mo rin kinaya ang tikas ni Senador Marcoleta? O meron pa? Baka hindi kinaya yung kumpas ng amo. Alamin natin yan dito. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero ni Lacson tuloy pa rin daw ang kanyang laban kontra korupsyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sa gitna ng paggulong ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa maanumalyang flood control projects, nagbitiw sa pwesto si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng komite. Kasunod ito ng ilang naririnig umano niya na hindi na raw pabor ang mga kasamahan niya sa Senado sa paraan ng pagsasagawa niya ng mga pagdinig. Git ni Lacson kung hindi na raw masaya ang mga kabaro niya, oras na para magbitiw sa pwesto at humanap na lang ang mga senador ng kapalit sa kanya. Dagdag pa ng senador, nakadepende raw sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan ang pananatili niya bilang Blue Ribbon Chair. Kabila nito, hindi naman daw titigil si Lacson sa kanyang laban kontra korupsyon at anti-sistema ng paglustay sa pera ng taong bayan sa maling paraan. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kakausapin niya muna raw ang kilalang kaalyado niya tungkol dito.
Bago ito, matatanda ang sinabi ni Senator J.V. Ejercito na pinag-iisipan niya ng umalis sa mayorya dahil sa paraan umano ng paghandle sa flood control hearings. Nauna nang sinuspindi ni Lacson ang nakatakdang pagdinig ng komite ngayong linggo dahil hindi pa raw magiging handa ang mga tatalakaying dokumento mula sa National Bureau of Investigation at Department of Justice. Pagbibigay daan din daw ito sa budget hearings at commission on appointments. Nagbabalita mula sa frontline. Ito lang ang naisipan natin dyan. Naiunahan niya na. Kasi nakakaramdam na siya, parang papalitan siya. Sabi ko nga sa inyo, may ugong-ugong eh. Naging konkreto ngayon. Yung wait there's more, meron pa. Yung pinaka-SP daw di umano, baka palitan. Bilang na kayo ng mga ilang sandali, ilang linggo, ilang araw. Baka magulat na rin tayo. Sumambulat. Isang Senate President, pinalitan na naman. Diba? Kasi hindi talaga magugustuhan ng mga kasama mo kung ano yung inaasta mo ngayon. Kasi pinipilit na ipalitaw kung sino may kasalanan. Ang nangyayari nito parang binibigyan mo sila ng sarswela eh. Ilang beses na, ilang pagkakataon na dapat ipatawag, pero wala eh. Baka naman hindi mo kakayanin na ipatawag itong amo. Nagtatanong lang ho. Ilang hearing kayo dyan. Diba? Pero hindi nyo nagawang ipatawag yung amo. Anong nangyari? Binakbakan ka ngayon ng mga kasama mo. Ngayon, itong pasok ng linggo, Lunes na ho ngayon Lunes. Ngayon, may expect tayo na merong investigation sa Blue Ribbon. Tapos ito mababalitaan. Sino ang magiging sino magiging Blue Ribbon chairman ngayon? Sige nga. Sino mag-handle? Pwede ba yung magaling? Ibalik nyo kay Senador Marcoleta. Dahil kung hindi kay Senador Marcoleta, hindi lalabas yung mga pangalan na yan eh. Tapos hindi nyo kaya daw, di umano. Tigil-tigilan nyo nga kami. Bahala kayo sa life nyo. Dapat na raw tanggalin sa peso dahil kaugnay kay Romualdez. Naku, sino ito? May balita ho. Sino ba? Si TDDM. Dapat na raw. TDDM. Ito si Bongit. Dapat na raw tanggalin sa pwesto dahil kaugnay kay Romualdez. Dapat lang. Tapos meron pang pahayag yung babae na wala raw kinalaman itong si Bongit sa mga nangyayari. Bakit hindi mo sibakin yung pisan mo kung alam mo na napasok sa controversial na issue itong pisan mo at nadadawit ang pangalan mo, hindi mo pa sibakin? At ikaw na rin mag-question doon sa mga sige, imbestigahan nyo yan dahil sinira niya ng apelido ko. Dapat ganun. Hindi yung nakanganga ka, pupunta ka ng Cebu, dala-dala mo, isang katutak na gwardiya, ilang sobre, at nganga. Hindi mo ginaya si BP Sara, nauna muna yung relief goods, umarangkada sa Cebu, galing Davao, tapos, dinumog pa ng taong bayan. Ikaw, pumunta doon, halos hindi ka lapitan ng tao. Inaantay lang nila kung may bibigay. Diba? Action agad. Hindi pwede yung... Dapat minandumuhan kagad yung tao. Bago ako pumunta dyan, lahat andyan kagad. Nakaset up na. Hindi Papunta ron, parang kailangan ko muna magpa-showbiz. Kailangan kong andun kagad ako. Anong dala mo? Nga. Pasok. Pinatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dapat na rin daw sipain sa pwesto ang anak nitong si PBBM ayon kay Cavite Congressman Kiko Barzaga. Sa 3 taon daw kasing pag-upo nito sa pwesto, nalunod lang ang bansa sa iba't ibang issue. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Patuloy na umuugong ang mga panawagan na patalsikin na. Anong ginagawa ng telescope? Ang hinihingi ng taong bayan tulong.
Hindi yung nak ng bugi. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kagabi lang ay ipinahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nararapat na raw alisin si PBBM sa pwesto dahil hindi na raw nito pinagsisilbihan ang sambayanang Pilipino. Tama. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we should also remove this president that has betrayed our country. Idiniin din ni Barzaga ang kaugnayan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal at ang impluwensya umano ni PBBM sa Kongreso dahil sa anak nitong si Majority Leader Sandro Marcos. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. Bukod kay Barzaga, nauna nang umugong ang pangalan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa mga pahayag nitong maituturing din umanong inciting to sedition ayon sa palasyo. Nanawagan kasi siya sa mga kabataan at estudyante na sumama sa revolusyon laban sa korupsyon. Pero ang tanging pahayag ni Singson tungkol dito, kung may kapangalan, lahat yung sinasabi na sa akin, magpapakulong po ako. Kulong ako, patayin ako kung gusto nila. Wala yun sa akin. hindi naman sinagot ni Singson kung may mga lumalapit ba sa kanya tungkol sa umuugong na usapang may mga nagpaplano raw na magsagawa ng kudeta. Nitong September 21 kasi, ilang retiradong general at mga dating sundalo ang sumama sa kilos protesta sa Gate 4 ng AFP headquarters dahil sa pagkadismaya sa mga isyu ng korupsyon. Muling pinabulaanan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na may nilulutong kudeta ang militar laban kay PBBM. Nagulat daw siya nang mabalitaan niya ito at nagbabala nagguguluhin lamang ng kudeta ang estado ng bansa. The coup rumors are not true. No? They are not true. I myself was surprised when I saw the article. Hindi rin daw siya personal na nakipagpulong sa kahit na anong religious Ewan group. ko sa'yo. Ewan ko kasi marami ng ano to eh. Marami tong, yung ibang mga sinundan nito matitikas eh. Di ba? Pasok na lang natin si General General Esperon. Matikas yan. Oo. Si General Llano. Llano ba? Hindi, Anyo eh. Yung Anyo. Isang yun eh. Isang nagpadala kay Tatay Digo eh. Llano. Oo. Matikas din yun. General, sino pa ba? Wala na akong maisip. So ito parang, hindi natin masabi ha. Wala tayong sinabi. Pero ang pakiramdam natin pakiramdam nyo rin. Pakiramdaman nyo siya. Breaking news! Ito ang buwelta ni Governor Chavit Singson kaugnay patungkol ito dun sa usapin kay Anta Clara mo. Ano ba yun? Alamin natin dito. Ang oras po sa inyo lahat na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ako sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam niyo ba attack dog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Yan. Now, sasagot, lahat, tandaan niyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang. Ayan na. Claire Castro, Yusek, Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson ng Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl, ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Naubusan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo. Tama. Para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng, panahon ni GMA, madami akong makukuha. May kinuha pa ako, mas isa, magtanong kayo sa mga may-ari ng STL, yung mga nagpapaweteng nung araw, doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami kong nakuha. Yun ang sagot ko sa weteng. Ano pa ang issue? Ang dami pong binabato ng dito to. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Miss Claire. Castro.
Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Director. Bakit pinagpipilit mo, Director? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ko yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siya okay lang, nagtapo ba ko? Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O kung hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin. O ito na. Nagtampo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako, antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Milyonaryo Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Milyonaryo Robles. Pumunta sa bahay. O Manong, gusto kitang tulungan, ganito. Ibibigay ko sa iyo ang, magantay ka lang, antay. Oo, bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na antayin mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko sabi mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. Nagkantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay ako lang lahat ang sinabi. 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Ayun na. Pinag-antay ako So, yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niyan, director lang. Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Meron naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaking hindi, director na lang daw. Director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Director lang ng PCSO, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. May na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Nakita kami, akong bahala. Antay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Yari ka ngayon. Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat. Parang ganun na ang tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional, hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan, yung panira nyo sa akin, sasagutin ko sa isa. Kung babanatan niyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Yari. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang, ang presidente, may kaso na. Yung Napoles, dinamanda na siya. Nakademanda siya. Pakuha mo nga yun. Hindi ko na nadala. Iyon ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Ito, pag nagsabi ako, totoo. Sinong may kaso? Nademanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din na Napoles, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Hala. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa. Yari. Tatapusin ko. Naku. Pagsalita kayo, yung totoo. Ayan Ako, kasi. Ang hilig nyo maging ngayon, parang nilaglag di umano.
nito ni girl. Ha? Girl! Isa kang pag nakaamoy ng pera, habol lang habol. Sabi niya sa video. Kaya, diba? Huwag kang maging ganyan, girl. Pangit yan. Pangit yan. Ha? Huwag kang mahilig umamoy ng pera. Yari, inumpisa mo, tatapusin ni Manong Chavit. Manong, antayin namin yan, ha? Exciting yan. Yan yung gusto namin makita yung climax ng istorya na yan. Kung makakasuhan ba yan si Auntie Clara o kung ano yung magiging sagutan ng eksena na yan. Tuloy. Sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. Lagot. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi niyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako gagaya yun, nagsisinungaling. So, kontento ka na, girl, na wala akong interest sa business. So, sila na nga ako. Nag-antay-antay ako. 3 taon ako nag-antay. Now, you cannot blame me. Antay Marcos na ako. Pinag-antay na ako. Silang gumawa sa akin. Tama. Gumastos ako. Tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. Unang labas pa lang, Presidente, inisulto na ako sa Japan. Sinabi ko na yun, ulit-ulit. Binati lahat na nasa presidential table, pinalala pa yung anak niya, Sandro, Dad, Manong Chavit sir, hindi ako pinansin. Bastos yun, pero hindi ako nagtampo, kinausap ko pa rin sila. Nasaktan ako? Of course, nasaktan ako. Dahil tao lang ako, hindi ako plastic. Yung, tama. So, girls, tandaan mo ito. Naku, dahil girl, kasama ka na sa nag-atake sa akin, sasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magpakatotoo kayo. Marami ako ilalabas. Totoo lang lahat. Wala. Maraming salamat po. At Ayan na. Girl. Yan na sinasabi natin, girl. Magpakatotoo kayo, ha? Huwag kayong singot ng pera. Sabi sa video, pag nakaamoy ng pera, akala mo, Ito alam mo yung bagay-bagay na, ano to? Revisiting the Duterte legacy? Ano yun? Hindi ko magets panawagan na magkaisa na ang Pilipino para kinabukasan ng inang bayan. Naku, ito na yung sinasabi natin. Baka nga sa katapusan ng October, meron tayong naaamoy. Meron ho kasing nagpahayag, kayo na ho bahala na umintindi kung ano yung mga pahayag nila. Kasi merong panawagan, ano man yung panawagan na yun, alamin natin yan. Ano ba ito? Pasok? Giging senador sa 2028, Attorney Jimmy Bondok. Yan. Kakampo natin. At syempre kasama natin ang aking partner sa Pasay, ang aking magiging susunod na Vice Mayor Bong Tolentino, former City Councilor ng lungsod ng Pasay. Of course, sa ating pong mga riders na kasama namin sa national, may tiga Pasay din po dyan. At syempre sa mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Pati ako gusto ko na maiyak Ngayon na. Alam niyo kung bakit? Sayang ang pinaghirapan ng ating ama, ng ating Pangulo, Mayor Digong Duterte. Tama. Sa panahon ng 2016, nang siya'y naging Pangulo, nasa kanya lahat ang pinakamahirap na nangyari. Yung COVID-19. Walang pondo ang bansa. Pero pinilit niya na magampanan upang mailigtas ang mga buhay ng ating mga kababayan. Nakita nyo noon, ang daming namamatay. Pero ang ating Pangulo, hindi bumibitaw dahil ayaw niyang pabawasan ang ating mga kababayang Pilipino. Alam niyo po, yan din po yung una kong pag-upo bilang kusyan ng Luzon ng Pasay. 2016, kasabay kami. At yan po hindi pinapasok sa Pasay ng aming mayor dahil kalaban. Siya po'y dilawan hanggang sa nagpapalipat-lipat ng kulay hanggang naandito siya sa kabilang partido. Pero kapag na po lalaban ng ating magiting na Vice President, lilipat din yon. Kaya ngayon, marami na pong gustong lumipat. Nag-uumpisa na ang mga politiko
ng koneksyon kung paano lilipat sa ating minamahal na Vice President. Totoo Inday yan. Sara. Totoo yan. Sabi nga po ng ating Pangulo Tatay Digong, iba siya, iba si Inday. Anak niya, pero magkaiba sila. Sapagkat si Tatay Digong, isang abogado, naging piskal, naging alkalde, naging congressman, kaya alam niya kung ano ang paghihirap ng ating mga kababayan. Dahil nag-umpisa siya sa local government. Hindi siya nag-umpisa sa national government. Kaya alam niya ang damdamin at pulso ng bawat isang mamamayang Pilipino. Alam ang kahirapan. Nang siya'y naging Pangulo, alam niyo po ba ang mga mayors? Takot. Takot mangurap. Tama. Takot Totoo yan. gumawa ng mga mali. Although, nakakagawa pa rin. Pero maraming nangingilag. Dahil ang ating Pangulo, ang Tatay Digong, sobrang straight. Gusto niya tama ang at yakagin tayo na tumaas ang dignidad ng mga Pilipino. Sa akin pong pag-upo bilang City Councilor ng Pasay, sinamahan ko siya. Meron din po akong dignidad. Yung pong mga nagbebenta ng drugs sa Pasay, nawala. Ngayon, bumalik. Ayun. Totoo. Kasi nakakadismaya ang gobyernong ito. Hindi natin alam kung ano yung pinaka-priority nila. Gusto ba nilang tulungan ng sambayan ng Pilipino o talagang iba yung hangarin nila di umano sa bansa habang sila ay nanunungkulan. Pero kung umabot ka sa video natin yan, saan ka man, shoutout sa iyo ng bonggang-bongga hanggang sa muli. Like and share. Bye-bye.